Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. Sa tema pa rin tayo ng heart o yung spiritual na puso. Diba? Na sa ating lahat, pinakamahalaga ay ang puso. Inaalagaan mo ba yung puso mo? Diba? O lagi ka na high blood? Diba? Pag mga ganun ang lagi sinasabi, high blood ako pagka umiinit ang ulo o nagagalit. So minsan yung pagpapatawad guys ay para yan sa Diyos. 'Di ba? Nagiging kasangkapan din tayo para mapatawad din natin ang ating mga kapwa. Lalo na yung mga nagkasala sa atin. Kaya yung turo natin ngayon guys, hindi lang ito turo. Dahil so alam nyo guys, yung tinuturo natin dito para sa lahat to. At hindi lang para sa lahat, kasama na ako doon guys. Sa mga pagka nagtuturo ka kasi ng ganito, nagpi-preaching ka, share the word of God, minsan na patama rin sa sarili ko. 'Di ba? Kaya hindi naman ibig sabihin nito nagtuturo ako dito, perfecto na ako, hindi guys. Kasama ko sa sariling preaching ko. 'Di ba? So, lahat po tayo dito sama-sama dahil hindi naman tayo perfecto. Walang perfecto sa atin. Ang importante lang ay maunawaan natin at magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba yung dapat natin gawin. So, sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 18. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Guys, malinaw, di ba? Magpasalamat daw tayo sa lahat ng pagkakataon. So, ibig sabihin, sa kahit na anumang sitwasyon mo sa buhay. So, paano yan, Jeremy? Sa panahong ito, o sa oras na ito habang nakikinig sa'yo, gipit na gipit kami. Maghihikaos kami sa buhay. O kaya naman, yung iba sasabihin, paano yan? Malubhan ang karamdaman ko. Stage 4 cancer na ako. O kaya naman yung magulang mo may sakit, yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung anak mo, o kung sino pa man may dinaranas ngayong hirap. So, paano yan? Dapat pa ba ako magpasalamat? Iiwan na ako ng asawa ko, nag-aaway na kami. Hindi na kami magkasundo. Dapat pa ba ako magpasalamat? Iiwan niya na ako. Talagang mapupunta na sa akin yung responsibilidad ng aming mga anak. 'Di ba? So, paano 'yan? Yung negosyo ko babagsak na. Bangkarote na ako at may utang pa ako malaki dahil hindi naman nag-click ang business ko, kundi nabaon lang talaga ako sa utang. 'Di ba? So marami pang pagkakataon na tayo hirap sa buhay, ano man ang sitwasyon mo. Bakit kailangan pa natin magpasalamat sa Diyos? Pero yun ang sabi kasi guys, ng binasa natin ngayon, di ba, sa unang Thessalonica. Sabi, magpasalamat daw sa lahat ng pagkakataon. So, ibig sabihin, talagang kahit na anong sitwasyon natin, kailangan nating magpasalamat. Dahil ito'y direktang utos. Inutos niya na magpasalamat tayo. 'Di ba? Hindi naman to choice. 'Di ba? Na ay baka pwede kang magpasalamat sa akin kung ano man sitwasyon mo sa buhay, 'di ba? Kaya maging masaya ka lalo kung ang buhay mo ngayon ay maayos naman, 'di ba? Pero yun na, yung iba kasi pagka maayos ang buhay, walang problemang mabigat, kampante lang. Minsan nakakalimutan na yung Diyos. 'Di ba? Sariling diskarte na lang ang ginagawa. At higit sa lahat, hindi na nagpapasalamat. Kasi nga, maayos ang buhay, bakit kailangan pang magpasalamat, di ba? So, ang importante kasi dito, guys, ay matutunan natin ang katotohanan. Di ba? Yung unang-una, bakit kailangan tayo magpasalamat? Dahil ang Diyos ay sovereign. So, ibig sabihin, ang Diyos ay walang kumokontrol.
Ang Diyos ay walang dumidikta. Ang Diyos alam niya kung ano ang gagawin niya. Ang Diyos alam niya kung kailan kanya pagpapalain. At ang Diyos ay alam niya kung kailan sosolusyonan ang problema. Ang importante lang, manalig tayo, magtiwala sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya naman ang lahat ng mayakda. At the end of the day, ano man ang plano mo, siya pa rin ang masusunod. At pangalawa, yung spiritual hardship. The more na na-encounter kasi natin yung mabibigat na problema, malubhang sakit, karamdaman, di ba? Financial o relasyon sa pamilya, the more na lumalakas tayo sa spiritual at the more na lagi mo naalala ang Diyos at pinapasa Diyos mo ano man nangyayari sa iyong buhay. Yun ang maganda guys. Na talagang natitest yung faith natin, di ba? Natitest kung hanggang saan, kung matatag ba tayo, mahina, kayang dalhin, di ba? Nagiging mas close ba tayo sa Diyos o nagiging nahiwalay tayo lalo pa kung maganda naman ang sitwasyon mo pero sa tindi ng pinagdadaanan mong hirap lalo kang tumitibay, di ba? Kung isipin mo yung mga napagdaanan mo dati, paano mo nalagpasan dahil sa tulong ng Diyos. At ang pinaka-importante, di ba, ay yung may experience mo yung presensya ng Diyos na kung saan marami nga tayo naging mabigat o napagdaan ng problema at nalagpasan natin. Ibig sabihin, na-experience talaga natin na ang Diyos ay nandyan yung experience na kasama natin sa hindi tayo pinabayaan. Kaya yan po ang ating hingin sa ating dasal na sana ay lagi tayong magpasalamat sa Diyos ano man ang ating kalagayan sa buhay. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, problema sa karamdaman, problema sa relasyon, at problema sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ay lagi kanyang sasamangan at pagkakalooban ng mga iyong kahilingan. So type mo na langin muli. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, lalo na sa kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na Lord. Tinaningan po ang kanyang buhay. Matagal ng bedridden sa hospital man o sa bahay. Hipuin niyo po Lord, yan yung mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po Lord. Ibalik niyo ang kanyang kalakasan sa kanyang katawan. Ganon din po sa pamilyang masisira na o nasira na o nagkawatak-watak na Lord. Pagilumin niyo po ang kanilang sugat at pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial Lord na kailangan namin lahat. Lalo na yung kapatid naming walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pambili ng gamot, at yung ano-ano pa na pangailangan sa aming pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanapbuhay para sa aming lahat. Kaya nagsusumamo po kami sa iyo, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Ano man ang kalagayan namin sa buhay ay pinapa sa inyo namin lahat. Alam namin hindi nyo kami pababayaan ni iiwan. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.